i-capture mo lang and then siya yung i-feed mo dun sa sa system namin. So, pag na-feed mo siya ay ayun nga, yung output niya ay siya, sasabihin sa'yo kung baybayin ba 'to or Latin ba 'to, and then if ever baybayin, ifa-further classify niya kung anong baybayin character siya. Ang guest natin ngayon ay nagtapos ng BS Math sa Cebu Technological University and he graduated cum laude, and also nagtapos din siya ng MS Applied Math sa UP Diliman and again graduate as the most outstanding MS graduate. Ngayon siya ay isang MS graduate fellow sa UP Diliman Institute of Mathematics. So without further ado, let's all welcome Sir Rodney Pino. Good afternoon po, Sir Paul. Good afternoon po sa ating mga tagapakinig or tagapanood. Maraming salamat po sa warm introduction. So thank you din po, Sir Rodney, for accepting our invitation. So actually, si Sir Rodney yung unang guest natin na tungkol sa math yung pag-uusapan. Dahil mostly, ang mga naging guest natin dito sa podcast ay karamihan ay mga geologist. So may bias pa tayo sa geology. Pero syempre, gusto din natin matuto sa iba't ibang STEM fields. Kaya ayun. At yun yung abangan nyo dito sa podcast. Mag-i-invite pa tayo ng other scientists from other fields. So ngayon, alam natin siguro na yung math, madaming students yung ayaw sa math. Pero kayo, Sir Rodney, kinuha nyo siya as bachelor's and graduate degree. So bakit nyo pa napili yung math? Actually, parang lang din. Parang wrong calling. Charot. Kasi never akong nag-want na mapunta sa sa science sector. Ayun nga, never in my wildest dream talaga. Since, di naman ako academically inclined nung primary and secondary school days ko lang. Kaya lang siguro ako napunta sa science or sa Diliman dahil sa history ng prior work ko before MS. So, which is, nasa DepEd ako before ako nag-MS. So, I'm not sure if pwede ko siyang sabihin, but actually, nakakontrata ko dati. So, I was a product of JLSS scholarship ng DOST before. Kaya, obligado kami to render service through teaching sa yung sa college po ito? Apo. Nung college po ako. So, mga dapat 2 years din yata yung dapat kong i-render. Kaya lang after 1 school year, medyo di ko talaga feel yung teaching under DepEd. Dahil na rin sa mga experiences ko dati. No offense sa previous school or sa system. Parang di ko talaga bet yung parang ayun, ang daming preparations since yun nga, math yung BS Math yung course ko, hindi naman siya education. So walang education units yung course ko. So ayun, nung nag-invite ng yung college classmate ko rin na mag-MS sa Diliman, napathink ako na parang it's the best way na lumabas sa DepEd without compromising the contract service, I guess. So ayun. Fortunately, natanggap naman sa sa ASPI PHRDP scholarship ng DOST. So, shout out. And then, nag-resign ako before the next school year yata, nung 2019 na. And then, nagtuloy-tuloy na ako sa science sector. Pero yung decision nyo po na from high school na kumuha ng BS Math, paano pa nangyari yan? Napagtripan nyo lang na kunin yung math? Kasi din, parang na influence lang din ng high school teacher ko. Kasi kasi parang M-topper lang din ako dati. Yung alam ko yung M-top na ganung setup. So, parang di ko rin sure ba't ako napili. Natatawa kasi ako nun. Kasi nung time ng high school, yun nga, parang hindi ako... Kung ano lang yung mapili dun sa listahan. Oo. Hindi ako into academics talaga. Parang nangyayari kasi nga, ako yung napili for the competition. So, kailangan mag-review. Yung every parang 4 or 5 p.m., parang ako yung klaseng estudyante na parang nagtatambay sa gate
Pag once na nag-open, ayun, labas ka. Tapos diretso sa sa computeran. O sa mga arcade na yung hulog-hulog piso. I don't know if na-remember niyo yun. So, ganun May akong ganun pa klase. naman yata siguro ngayon. Yung Oo. Pisonet. Yeah. Computer na ngayon, keyboard na. Dati was joystick pa. Joystick pa. Okay, okay. Oo, oo. Ganun nga time. Yung mga Capcom, yeah, Street Fighter, Mm. Metal Slug, mga ganun. Lumalabas yung edad natin, sir, ah. Yun yan. Sorry naman. Uy, hindi naman ako. Sorry. So, ayun. Yeah, shout out din sa previous teacher ko. Kasi effort din niya that time. Kasi para di ako makatakas dun sa review nga namin ay binabantayan ako sa labas ng room. Mga around 4 PM. Basta before maglabasan yung mga estudyante. Like, sabihin na niya, Rodney, wag ka muna umuwi. Dito, review na muna tayo. So, ayun, parang ganun yung naging setup. Kaya, ayun, parang na rin ako sa math. Kaya, yeah, maraming salamat kay Ma'am Villarmino. Hello. Ayun, pero sir, nabanggit nyo po kanina, BS Math yung course nyo. Hindi siya BS Education. Pero di ba po, licensed teacher din kayo? Ay, So, oo. Oo. so pwede po palang kumuha ng licensure exam for teacher kahit hindi BS Education graduate? Sorry, kasi, parang nung ako, diba, parang graduate ako nung 2017, and then na-deploy ako sa DepEd nung 2018. Nung 2018, nakapag-decide ako na, kumuha ng CPE or Certificate in Professional Education, yung ganun. So, bali, 18 education units siya. Para lang may alam ako tungkol sa education na teaching. Kasi wala talaga akong alam. Kaya, ayun, dun na rin sa alma mater ko, dito sa Cebu. So, ayun, yun lang din that time need na para makapag-take ng LET since yung major ko lang naman is math. So, yung na lang is yung professional education na units. So, at that time, yun lang yata yung requirement. Ngayon, may naririnig akong parang mas parang mas intense na yung requirements yata. Di na parang need na ng practicum. Ngayon, di ako sure. Oo. So bali dati wala pang mga ganun. Need lang ng units na nakuha mo since ayun, medyo okay naman yung takbo. Yung time na yun, grabe, like wala akong like sa weekdays ako doon sa school ko sa DepEd, and then sa weekends yun mag-schooling ng CPE. Kaya medyo parang hindi yata yung time na nakapag-decide ako na grabe, ang hirap ang kwan pala. So yun. Pero yung pagturo nyo po sa DepEd, hindi naman talaga siya requirement na may education units kayo or required talaga siya? Yes. Hindi naman. Ang lang, napagtanto ko lang na parang need siya. So, kaya ako kumuha. Kasi yun, like, Okay. sa paggawa ng lesson plan, like, my God, wala akong idea. Actually, nangungupya lang ako. So, yun nga, medyo kasi, like, napunta ako sa DepEd. I was very young. So, 20 years old pa ako noon. So, talagang parang yung mga estudyante ko, parang much older sa akin eh. Kasi supposedly, nasa senior high department ako. Pero yung sa school kasi namin, public school kasi siya, and then kulang sila ng teacher sa junior high. Kaya medyo yeah, nilagyan ako ng units doon. I don't know if pwede ba siya. Yeah, yan yung setup. But yun nga, kasi nga kailangan. So may junior na teaching units at saka may senior high na teaching units. So, yun din yung isa sa mga parang, grabe pala. Parang like, yeah. Na ako, yun yung first work ko eh. Kaya parang kinakaya ko na rin. Ngayon sir, 'di ba kayo MS Graduate Fellow? Pero yung program na to under DOST po ba, 'di ba? Tama po ba? Yes. Yes po. Can you share din po a little bit? Well, hindi pala to promotion ng DOST. I mean, hindi lang, curious lang ako kasi madaming programs yung DOST, 'di ba? Lalo na pag naka-graduate ka dun sa mga graduate programs. Alam ko meron din silang grade program, parang ganon na pwede kang mag-apply, pwede kang mag-submit ng
project proposal mo tapos ifa-fund nila yon tapos doon ka sa kung saan na institute na gusto mo. So ganun din po ba yung yung ginagawa Yeah. nyo ngayon, yung graduate fellow? Parang similar diyan yung yes. Ang tawag sa namin is yung career incentive program. So para ito sa mga para sa mga yung tawag ito, yung naka-enlist sa graduate scholarship nila and then parang na-comply yung 2 years na requirement or parang maka-graduate lang on time. And then if ever pag ayun, bago lang kasi itong program to last 2020 or 2021. I'm not quite sure sa exact na So, parang until now, nasa 100 plus pa lang ata kami. Or yun nga, parang subject to availability of budget. Kaya di rin masyadong nag-hire or I don't know, or konti lang talaga yung nakaka-graduate on time. I mean, di ako sure talaga. Yun yung nangyari since parang gusto lang din ng advisor ko na parang magpatuloy pa nga kami dun sa research namin sa baybayin. So, ito yung parang way niya para ako kasi, yeah, tinanong niya kasi if ready na ako for PhD. And then sabi ko, sir, pahinga na muna para medyo intense yung past 2 years ko sa sa MS. Ayun, since nabanggit nyo na po yung baybayin, ngayon pag-usapan na po natin yung study nyo na yung title nito ay Optical Character Recognition System for Baybayin Scripts Using Support Vector Machine. So normally pinapa-explain namin sa guest yung yung paper in one sentence, pero I think yung title pa lang ina-explain niya na yung study nyo. So siguro po may ilang questions lang ako dito. Kasi during the past few years, parang nagsilabasan yung mga terms na or sumikat yung mga terms na data science, machine learning, AI. So curious po ako, ano po yung may pinagkaiba ba yung mga terms na yun or pwede silang malump all together na machine learning, ganun-ganun? So bali parang for me, actually di rin di rin ako sure talaga kasi parang ang broad na ng mga terminologies ngayon. So parang for me, yung machine learning is parang under siya sa yung artificial intelligence. Parang state of the art technology nga siya na yun nga, parang ginagaya or ini-imitate yung intellect ng ng tao. So dun sa machine learning na part ay parang yun nga, parang paano ba natututo yung machine. So para matuto yung machine, kailangan mag-feed ng data at dahil yun nga, kailangan siya i-feed ng or thousands of data para matuto yung machine and then ipo-process siya. And dahil nga may involvement na ng data, so ayun, doon na din papasok si data science, di ba? Yung data science is about yung data analytics o yung mga data procedures, basta yung mga data driven na mga algorithms or systems natin. So ganun siya. I'm not quite sure talaga kasi hindi rin ako expert sa medyo mga ganong terms. Hindi ko rin siya alas ginagamit. As long as, gumagamit ka ng data, ayun. Yeah, I mean, depende rin kasi masyado kasing broad din kasi yung term na data. Like any information na nagagamit na conceptualize, ganon. Consider na siya as data. So, yun lang. I think sa part ko, medyo mas ako sa sa machine learning kasi nga gumawa kami ng system. It's an intelligent system na yun nga, bagong intelligent system na kayang basahin automatically yung yung mga baybayin images natin. So, yun siya. Under AI rin naman. Okay. Tapos yung support vector machine po, ano po yung anong ibig sabihin? Kasi 'di ba yung machine learning, meron siyang iba-ibang algorithms, yung mga k-means, clustering, logistic regression, mga decision tree, ganun. So ano po yung support vector machine at paano siya nag-iiba dun sa ibang mga algorithm? So
Yung support vector machine or SVM, actually ano siya, classification algorithm siya. So, kaya niyang mag-classify ng mga data na ano, parang similar lang din naman sa ibang mga ah, algorithm like yung yung neural networks, mga gano'n, mga classification algorithms. Kaya lang yung kinangandahan ng ng SVM is gumagamit siya ng mga hyperplanes or yung mga classifiers niya na model na kung saan ay mas naghahanap siya ng maximize mina-maximize niya yung distance between the two datasets. So, parang mas efficient siya kumpara dun sa ibang networks or classification algorithms. Dahil yun nga, may tinatawag kasi siyang kernel tricks, mga ganon. I'm not quite sure since di ako masyadong expert dun sa theoretical na part. Sa part neto, medyo kayang ma-explain ito ni Ma'am Rachel. Pero, yun lang yung parang nalalaman ko or yung edge niya kaysa dun sa neural networks niya or yung ibang classification algorithms. Kaya medyo na-bet na rin namin kasi yung SVM kasi nung tinest namin siya sa baybayin ay medyo competitive yung recognition accuracy niya. Kasi if ever kung hindi naman bet yung SVM sa baybayin, baka gagamit kami ng ibang classification method or model. So bali tinest niyo din po pala yung ibang mga algorithms before kayo nag-decide Ah, na SVM yung o gagamitin? oo, parang din yun, ah, medyo kasi, ibang method din yun, eh. Nakalimutan ko yung pangalan. Parang siya, novel algorithm din yun for classification. Pero dahil nga medyo intense yung coding kasi nun, Mm. nakalimutan ko yung pangalan. Pero yun nga. So, tinry namin muna yung SVM kasi yun din yung suggestion ni Ma'am Rachel yata. So, nung tinry namin yung SVM, ayun, mas okay naman siya. So, Mm. kaya nagtuloy-tuloy na yung pag-create namin ng models, and then ayun lang, parang first step lang din yung second step pala kasi yung first ay yung pag-collect ng data para sa machine learning namin. Mm. Mm. Bago niyo po nagawa yung research pala, paano po kayo nag-come up na ito yung gagawin niyo? Bakit niyo naisipan Hmm, na gawan ng translator yung baybayin? baybayin. Actually si Dr. Rainier Mendoza, siya yung passionate a bit talaga sa baybayin. So, nung una wala akong idea about sa baybayin. Yung unang tawag ko rin dun is alibata at first. So, dahil nga, Mm. ayun, ito yung sinuggest na research. So, sabi ko naman, okay sir, I mean, wala naman akong ibang alam na problem. So, sige, try ko. So, yun nga, nung nag-research ako, nalaman ko na mali palang term yung alibata, and then 17 characters lang siya, yung standard. Kasi may nakikita na rin akong mga bagong baybayin na terms. But since, yun nga, 17 characters lang yung yun, dun ako nag-focus dun sa standard. So, he suggested doing research sa computer vision algorithm sa baybayin. Then, napapatanong na yung advisor ko, si Seren, kung pwede bang i-apply yung mga optimization methods, particularly yung mga state-of-the-art classification algorithms na Mm. yun, yung SVM to recognize the baybayin script. So, at that time, yun, ah, nandun na si Ma'am Rachel. So, yun, ang nung kaming tatlo, na kami, nasa iisang project na kami. Yung first few objectives talaga namin dito ay maka-generate ng classification models na makapag-identify sa mga baybayin characters. At saka yung na rin, yung parang yung special feature niya is kaya niyang ma-discriminate, kaya niyang makapag-identify na itong mga characters na 'to ay baybayin at saka itong mga characters na 'to ay Latin. So, parang yung goal ni Seren that time ay
parang kaya niyang i-distinguish yung sa isang document, kaya nang i-distinguish kung saan-saan yung mga baybayin script and then saan-saan yung Latin script. And then, yeah, parang na-realize naman namin siya dun sa paper. Ay, sir, can you explain po paano nagwo-work yung program niya? Di ba, magsusulat ka, may baybayin na text, either picture or kailangan bang siya? Tawag doon, naka-type sa computer. Parang actually yung yung input lang ng namin is dapat talaga, naka-image talaga siya. So, okay naman, like parang i-type mo siya, then i-capture mo lang, and then siya yung i-feed mo dun sa sa system namin. So, pag na-feed mo siya, ay, ayun nga, yung output niya ay, siya, sasabihin sa'yo kung, baybayin ba to or Latin ba to, and then if ever baybayin, if-further classify niya kung anong, siya, anong baybayin character siya. Either yung A, ba, kada, and so on. So, ganun yung mga first, kasi character level yung first na, namin, nagawa namin. But, ngayon, medyo namin siya, na-extend namin siya to word recognition, to, block level recognition na. Ay, sir, curious din ako dun sa, siguro in more detail, di ba? Pipicturean nyo yung text. Tapos sabi mo, by character. So, per character nung baybayin, ita-translate niya to Latin text like babe, bi, bobo, parang ganun. Yeah. So, paano po yun nagwo-work na from image, matra-translate niya to ganun? Paano siya nagwo-work na step by step? So, bali, okay. So, parang yun, parang nasa, yun yung mga first study namin. So, bali, sa first study namin, parang lang, yung ini-input lang dapat ng system is yung character. So, let's say we have a character, let's say, parang ka, yung baybayin. Kasi yung nagawa namin is, baybayin to Filipino. So, let's say we have the character ka, image ka, and then pag na-capture niya yun, i-feed sa system. So, parang yung first na ginagawa ng system is, ayun, kanang pre-process niya. So, may nagaganap na tawag dito, may nagaganap na binary conversion, denoising, resizing, mga ganon, mga data image, pre-processing. So, after nun, pag nalinis na siya, pag na-resize na siya, pag parang mas maganda na yung niya, or mas klaro na yung mga features niya sa kanyang character ay i-feed na siya dun sa sa SVM classifier na nagawa nga namin. So yung i-feed dun ay yung yung feature vector niya. So bali 56 by 56 yung yung resize na namin, fixed nga resize namin. So parang may 3136 yata kana raw vector. Yun yung i-feed sa SVM classifier. So, si SVM classifier, kasi nga may mataas siya na accuracy rate, siya yung magde-determine kung anong character siya. So, after nun, pag nalaman niya na, uy, si si Kato. So, yun, parang tawag nito, conditional statement na ako nun. So, if Kato, like, okay, ilabas mo ito na, okay, this is baybayin ka. Ganon siya gumagana. So, if ever, ganun din sa ibang mga characters. Bale, pagkakuha ng picture, parang i-clip niya dun lang sa isang character. Tapos lilinisin. Tapos i-convert niya to 56 by 56 pixel na parang ganun. Yes. And then may reference na pagkukumparahan niya. Tapos i-match niya lang 'yon. Ganun ba 'yon? Parang dun sa SVM model or sa classifier nga. Bali tinrain na kasi namin siya. So bali sa pag-train ng SVM, yun nga. Feed namin siya ng lots, thousands of data. Like sa ginawa namin 1,000 ng baybayin baybayin ba hanggang sa baybayin niya. So yung a total of 17 na training. So part of it, 80% of it kay training and then 20% of it kay sa testing. So
actually yung nagka-classify nga is si SVM model. Siya yung nagde-determine talaga kung anong character yung yung in-input ng user. Paano yun, sir, kapag naka-rotate na-identify niya rin accurately? Ayun, yun lang. Yun yung mga yun yung mga limitations actually. Kaya yung parang, I'm not sure if nasulat ba namin. Basta kahit mga 10 degrees lang na rotation ng character, medyo ayun, parang mahihirapan na si nun, si SVM. Baka prone to misclassification. Yeah. Ang daming din. Yun din kasi nga siya, pioneering study siya. So madami pa siyang limitations eh. Di pa siya perfect talaga. Hindi siya highly developed. Di siya pareho dun sa mga ibang OCR sa ibang scripts na yun nga, sa Latin or sa Chinese na mga highly developed na. But we're hoping na yun nga, magpapatuloy itong mga ganitong research for our indigenous or native scripts kasi maganda siya eh. Maganda siyang pang preserve or pang sa digitalization age ng mga native scripts natin. So ayun lang. Madami pa siyang limitations kaya madami pang kailangang work na gawin. Sabagay, pero yung Google Lens din naman pag ni-rotate mo habang nagpi-picture ka, parang di rin siya gumagana ng maayos, Okay. di ba? Ayun. Yun. Medyo mahirap na kasi siyang yun nga. Oo. Kasi parang kung ikaw din as a human, pag like naka-rotate yung tapos babasahin mo bigla, di mo rin siya parang gagalaw ka rin, di ba? I-adjust mo rin yung mo, yung perspective mo na para talaga siya. Naka-upright, tas yun. From top to bottom. So sa ganun na step, kailangan mo pang turuan yung machine na mag-recognize kung naka-rotate or not. Oo, Parang yun. Parang may ganun pa, if ever. Pero yun, sa namin, sa study namin, parang naka-assume na dapat upright talaga. Walang rotation a bit. Kasi pag naka-rotate na, yun, prone to misclassification. Yun nga. But, sometimes naman, natatama niya. And then, magtataka na lang ako ba't natama niya. But, okay, I think robust. Ay, pero speaking of Google Lens po pala, sir, yung program niyo po ba, freely available na rin siya? May app po ba siya or wala pa? Yun lang. We're on our way papunta dyan. Kaya lang, yung pa namin is, yun nga, madami pang kailangang gawin kasi, yung plano ng advisor ko is, ipapatent, and then before gumawa ng app, parang gagawa rin ng Filipino to baybayin. Wala pa kasing yung direct na translation system from Filipino to baybayin. Ang meron lang kasi ngayon is yung yung manual typing lang. Kasi nga may mga na tayo mga TTF fonts, yung mga baybayin fonts na pwedeng i-incorporate sa word processing documents or pati sa Gboard ng na may baybayin doon pero manual type siya. Bali yung plano namin is yun nga OCR kasi nga OCR siya. So bali i-detect yung text na scan mo and then i-convert siya to baybayin. Kaya lang medyo medyo di siya trivial, mahirap siya na task since 28 we're assuming na nasa Filipino language tayo. So bali 28 letters yung Filipino. Like yung usual na 36 letters ng Latin and then yung yung nang at saka yung enye, yun yung 28. Kaya 28. Pero yung baybayin kasi is 17 lang. So yung question namin, paano paano dadalhin yung yun nga for example, let's say when you say Japan, walang J, walang character J for the baybayin kasi purely purely Tagalog based siya na writing system. So para sa mga ganyan ay i-convert namin siya from yung yung parang yung sound or sa phonetics yata. So bali i-spell out muna namin yung D DIYAPAN, Diapan, or like DYAPAN, Japan. So from that sound, like
sound to text na ganyan. So, kaya nang isulat siya in baybayin. Pero of course, as much as possible kasi, sana may ano na, parang may direct translation na muna. Like, yun din yung parang first step kasi. Dapat, naka-Tagalog, Tagalog word yung yung baybayin. Kasi nga, yun, from the word bye-bye, kailangan yung spelling ng nasa baybayin is nasa pagbaybay ng ng word. So let's say yung example niya sir, let's say Paul, hindi siya isusulat as yung P A na character pa, and then yung U saka yung L kasi parang yung basa niya sa Tagalog is Paul, 'di ba? Paul. So bali dapat isusulat siya as P O then L lang sa character para yung basa niya sa baybayin is Paul lang. Ay, Paul. Ganon. So, ganon siya. So, may ganon na conversion. So, di siya trivial. Kaya parang, yun. Oo. So, medyo, medyo lumapit na kami ng mga Filipino experts namin dito. And fortunately, inaccept naman nila yung namin, yung request namin. So, ayun, we're on it pa. Nasa pa. So, I'm hoping na talaga, ma-realize siya. And then, magandang start to kasi madaming tao na nagkaka-interesado na sa baybayin. Ang kaya lang, yun nga, di nila alam kung paano siya ibabaybay. Kasi, yun nga, kasi kahit basic lang na kahit yung kay Ma'am Rachel, paano yan? Walang C yung baybayin. So, ang dami pang na questions na kailangang i-address. Ayun. So, ngayon sir, pag-usapan naman natin yung mga behind the scenes na nangyayari sa research. So, para magawa nyo po yung research nyo na to, ano yung kinailangan nyo na funding? Tsaka saan po kayo nakakuha ng funding to do this? Actually, wala nung kasi nga MS ako that time. So wala siyang funding eh. Parang lang. Yung puhunan din dito is yung puyat, yung dugo, tsaka yung yung sweat. Wala siyang funding. Ang gusto ko lang talaga nun is maka-graduate ako on time. So kaya nagpursige ako na matapos kasi mataas yung parang mataas yung anxiety level ko if ever kung di siya matapos kasi nga may condition yung UST na magbabayad. Oo. Pag di nakatapos ng MS. Isa sa uli yung mga nagastos daw nila. So, ganun. As ako na di naman ganun ka well off yung pamilya. So, yeah. Nagsikap na lang ako. May mga naman, may mga funding naman that time si Sir Ren. So, kinda thankful din ako kasi parang sinishare niya ng konti sa akin kasi nga dahil nga sa efforts ko. And then, may naman si DOST yung thesis allowance. Ganun. So, yeah, yun yung mga pang motivational support. Kaya ako pinagpapatuloy yung project. So, ayun, para lang talaga matapos yung MS ko ay yun, push lang, perseverance lang. Yun yung drive para maano. Kasi medyo parang pandemic that time. So, wala din akong masyadong ginagawa, di pwedeng lumabas. So, finocus ko na lang yung sarili ko dun sa research niya. So, bali, personal laptop lang talaga yung kinailangan nyo for this. Hindi nyo kailangan ng mga high-powered na computers or mga supercomputer. Mga ganun. Actually, bet kung meron. Pero, yeah, PC yung PC ko lang yung ginagamit ko. Actually, magpa 5 years na kami nito eh. Charot. So, ayun, that time, kahit internet connection, tsaka itong laptop. Yun lang yung kailangan ko eh. Para ma-execute yung mga kailangan kong gawin. Yeah. I mean, yun naka-nice din siguro. Pag nasa math field ka, hindi mo kailangan ng mga magagarang laboratory, mga ganun. So, kailangan mo lang ng mga, if ever, sometimes, kailangan mo ng mga HPCs, high-powered computing, But sa akin,
medyo kaya naman. Yun nga lang, kasi nga regular ano lang 'to, gaming laptop lang siya. So, sometimes may mga days na umaabot ng ano, parang mga 2 to 3 days before matapos yung pagge-generate ng models. Kasi ang laking data niya and then nasa mga ano yata, 16 RAM lang yata ako. So, yun nga, naiinis ako kasi, nauubos na yung memory, nag-e-error na siya. So, after waiting for wasted yung araw. So Like, my God, kapag okay. ni-run mo siya, yun lang dapat yung ginagawa ng laptop Oo, or yes, exactly. Parang ang daming di ko na mabilang kung kung how many times did I clean my computer para lang ma-maximize ko yung ano niya, yung ano na. So, yeah, yun yung So, pag ganun niya, I don't know, kina-crunch ko na lang yung para ayun, may results na maipakita, may ganun. Yeah, I have to do it kasi nga parang para hindi sayang yung time and tsaka yun, if di ako gagawa ng mga ganyan, alternative na paano mag-proceed. So, wala rin. So, yun na lang yung trick ko para at least may results sama kahit ayun, na waste yung mga ganong time na yun. Pero ngayon sir, hopefully meron na kayong mas malakas na computer ngayong graduate fellow na kayo. Actually, yun nga. It's the same pa rin naman. Ito pa rin yung ginagamit ko. But we're on our way na sa ng Procure. funding call. Nag-apply kami ng call for funding. So, like for this Okay. project talaga. So, we're just hoping na matanggap siya. I don't know. Can I shout out them? Charot. Sige. But yeah, nag-apply kami sa sa intelligent systems na calling. Kasi may digital humanities. And then, parang pasok yata yung baybayin dun. So, ayun, nag-apply kami. Kasi this year lang siya, nung last February nag-open. And then, ongoing pa yung yung nila, decision nila. So, yun nga, this coming Wednesday, may kami, may presentation kami sa kanila. So, I'm just hoping na ma-accept siya para, ayun nga, isang plan is, mag-procure ng panibagong, computing device para gagamitin ko. Yeah, solely for the work of baybayin. Kasi, may mga personal din kasi ako dito sa device ko. So, kanina sir, madami na tayo na-discuss na madami na rin kayo na-share na mga challenges. So, meron pa po ba kayong pwedeng ma-share like on a more personal note? Like, for example, yung pag-aral ng programming, mga ganun-ganun. Oo. Naging challenge ba sa inyo yun? Yun nga. Yun din. Actually, tawag nito. Before ako before ako nag-MS, I was fortunate enough talaga to learn the MATLAB programming code. Kasi, yun lang, parang mas, yun, parang mas gusto ko nang mag-program that time kaysa magturo. Yun yung parang parang nawawala na talaga ako ng yung gusto ko lang gawin dun sa I don't know if pwede ko siyang sabihin. Sige. Yung gusto ko lang gawin dun pag nasa room na ako is parang, ayun, like, sisarado na yung rooms or sometimes, mag-close kami ng bintana tapos manonood lang kami ng anime ng mga students. So, walang pagtuturo. But of course, ginagawa ko naman yung task ko. Like, kasi parang whole 3 hours, medyo mahirap sa akin yung whole 3 hours. Like, mag-aan tayo. Anong gusto niyo gawin? So, parang nagbibigay lang ako ng task nila. So ganun. Parang, okay. Kasi nga, ayaw nila gawin yung task sa room. Okay, sige, assignment yun na, ganun. So, parang, chill teacher lang talaga ako. Sige, assignment niya, okay. Tapos, naman kami, medyo in agreement naman kami sa kung anong anime na papanoorin. Sige. Tapos, ayun, sabay-sabay kaming manunood talaga. So, ayun, before yun nag-MS, I taught myself paano mag-program. And then yun yung parang edge ko talaga kaya ako nakadire-diretso dun sa MS. Kasi if ever kung di ako marunong mag-code, parang ang hirap din na like, may mga formal courses ka pang
tututunin tas may coding ka pang aaralin, parang mabigat na. So, yun yung advantage dun sa time ko. Kasi, yeah, since alam ko na paano mag-code, intermediate lang naman ako, learner sa coding. And then, okay na siya kasi kaya ko namang isolve yung mga formal courses gamit yung nalalaman ko paano mag-code. Ganun lang. And then, siguro yung memorable din sa akin yung pag-collect ng data. Yung scarcity ng data ng baybayin. Kasi, again, ang hirap pag walang data. Gagawa ka ng mga machine learning na study tapos wala kang data. So, ayun. Yun yung parang first step talaga na paghahanap ng data. So, yeah, with all the resources na nasa internet, parang kinolect ko talaga bawat baybayin character na makikita ko. And then, of course, dapat kasi iba-iba or unique yung mga handwritten na baybayin para lang matest na talaga, robust talaga yung data. So, fortunately, may available na dataset sa kay James Nogra yata. Ayun. So, medyo ako, kinuha ko rin yung data nila. Yeah, thank you sa you, sir. Ever mo to. And then, dinagdagan ko lang ng up to 8,000. And then, di rin siya madali kasi ang dami. Imagine mo. Tapos wala akong handwritten yan lahat, sir, na Oo. Pero pwede naman handwritten yung mga characters. Oo. Pwede kasi type written. Kaya lang limited din yung font. So, 'di ba, parang tina-type mo, paulit-ulit lang yung nila. Paulit-ulit lang yung structure or yung parang design nila or yung style nila, paulit-ulit. So, para mas para yun nga, mas robust yung system, dapat handwritten talaga kasi mas unique yung mga sulat-sulat. So, yun, pinapasulat ko yung ko, family ko, yung mga relatives ko, yung mga bibisita sa bahay. Uy, pasulat yan ng ganito. Ayun. Guys, 17 characters lang naman. Saglit lang. Saglit lang. Gayahin mo lang to. Ito. So, di nila alam. Pero 8,000 pa po yung kinuha nyo. Ay, sabi nyo po 8,000 characters pa yung kailangan yung i-collect. So, ilang tao yung hininga nyo ng handwriting nun? Di ko na mabilang actually. As long as yung mga... Lagpas ng 100, ganun. Oo. Mga ganyan siguro. Ganyan siguro. Kasi, yung nabasa ko kay sa mga previous na baybayin study, konti lang din kasi kaming gumagawa ng baybayin OCR. Nagpapagawa siya ng workshop tungkol sa baybayin. Tapos gamit ng workshop na yun, pinapasulat niya lahat. And then, baka madami siyang participants kasi yun nga, madami siyang na-collect na data. So yung way ko, pandemic nga, ayun lang. Nag-chat lang din ako. Yun yung mga mga ways. And then, sinachat ko yung mga friends ko online nga, uy, magpasulat ako, ganun. Yan, nagpapatulong na ako. Yun din sa mga yung mga baybayin na mga groups or yung mga calligraphy na groups sa Facebook. Ayun, nagpapatulong ako. So, shout out sa kanila. Thank you sa mga tumulong talaga. Ang laking tulong. So, ayun, na-collect ko na-collect ko na yung 17,000 na Yeah, kaya yun din yung rason kaya umabot ng 3 months yun sa yung mga nasa media. Ganun siya. Kasi ang hirap. Kasi nga, yun, restricted lang ako sa bahay. So, yun, gumagawa na lang talaga ng paraan. Paano makakollect ng data. Ano sir yung naging mas mahirap sa inyo, mag-aral lang math or programming? Actually, if pure math, yeah, mag-aral lang pure math. Kasi mas mas nakikita ko yung results sa programming. So, sa sa pure math, sa math, medyo abstract na siya. Di ko na nai-imagine. Kaya, yun yung isang rason nga, ba't ako nag-applied math? Di na ako nag-pure. May example ka ba na pwedeng ibigay, sir? Na sa pure math? Na, yung mga yung pagiging abstract ng math. Sa abstract algebra, yung mga spaces, like, di ko na, ang daming spaces sa math, yung mga Hilbert spaces, mga ganon. Medyo di ko na siya, ayoko na siyang, basta yun lang. Sorry sa mga I know, may mga mas magagaling pa dyan, but yeah, nag-focus na kasi ako dun sa applied.
yun lang, yung mga distances, yung mga norms, ang daming klaseng norms, mga ganun. Like, ini-imagine ko, like, distance lang mga man siya. Parang, di ba, sa Cartesian plane lang, but sa ibang spaces, parang ibang ano na rin, ibang klaseng distance na yung pinag-uusapan nila. So, yeah, hindi ko na hindi ko na ma-imagine na ganun. Oo. Kanina nabanggit niyo yung mga future plans niyo sa research. But can you share it again po? Like mga future plans niyo and timeline kung ano yung gagawin niyo in the near future. Okay. So, bali, kasi ayun nga, dahil nga nag-apply kami ng funding dun sa ano na yun, dun sa funding na yun. Actually, number one namin yun is yung mga publication ng baybayin dataset. Kasi nga, parang dun sa mga future researchers natin sa baybayin OCR, ayokong daanin nila yung mga pinagdaanan ko paghihirap. So, gusto namin siyang i-publish talaga, like publicly available na if ever kung kailangan nila ng data, especially for the baybayin words at saka yung sa baybayin block level pag nasa ganun na ang lang ay may makuha silang data kasi for now at least may mga na kami may na parang nagno-notify sa amin na may mga baybayin word studies na rin na gumagawa so ang nakaka-proud yay like kasi pag ganun like may data rin silang ginamit and I'm hoping na available din yung mga data nila. So, nasa parang mga 20,000 plus na yata yung mga na-collect namin. Kasi parang kung ikukumpara mo sa ibang ibang OCR studies, like aabot sa million yung data nila. Sa amin lang, like di nga umabot ng 100,000. So parang yun yung first step talaga. Need namin yung data para if ever kung kayang gumawa ng database, kaya ng yung NIST or MNIST database para sa mga handwritten na Latin at saka yung sa digits. Yeah, mga ganong database para if ever kung kailangan nila ng data, ayun, pwede na nila yung gamitin para sa kanilang napiling classification algorithm. Kasi ang daming method, ang daming pwedeng i-apply na pwedeng i-check sa baybayin. Kasi yun din yung alam naming baka may mas better pa na way sa pag recognize ng baybayin. So, ayun lang, mga comparative analysis lang if ever. So, yun yung number one, publish ng data. Then, number two ay yung paggawa nga ng software dun sa So, bali parang i-incorporate na namin lahat yung mga prior studies namin and then ilalagay namin siya sa isang software. Actually, meron naman, tinawag namin siyang Mabaybay project. Kaya lang, parang di pa siya for the public use kasi kailangan pa namin siyang i-tweak kasi pag naglagay ka ng let's say isang block na madaming letters or text ay baka abutin pa ng mga 30 seconds. So it would be nice if ever kung parang 'di ba sa Google Lens parang instant lang naman siya mga ganong sistema. So kailangan pang i-tweak. Gumagana na siya but yun nga kailangan pang mag-wait ni user. Iba ka bigyan kami ng 1 star noon if ever kung kung matagal lumabas. So ayun. And then yun nga before kami maglabas ng app yun, parang may na din Filipino to baybayin kasi isa din yun sa mga parang kailangan ng tao kasi yun nga mas alam nila mag-Latin kaysa magbaybayin. So kaysa naman yung i-input nila baybayin una, di nila alam ano bang mga characters ito, anong corresponding letters ito. So mas bet na may Filipino muna then makita nila. Kasi, yeah, para makagamit ka ng proper baybayin, kailangan po pang aralin yung baybayin. So, for us, for convenient lang na use ay dapat may Filipino to baybayin muna. And then, after nun ay, ayun, pag, nagawa na yun, yung NLP algorithms or yung natural language processing, balak din namin siyang applyan kasi yun nga, may mga baybayin na may mga baybayin words na may multi transliterations. Madami siyang kasi yun nga, pagsusulat ng baybayin ay pag yun sa accent niya, pag may accent sa itaas, like it's E or I, tas may accent sa baba,
or tuldok, yung may O or U. So let's say when you say buti, B-U-T-I, ay isusulat siya as yun, character bo, tsaka te. But since nakabaybayin siya, pwede rin siyang basahin as bote. So, a bottle. So, ayun. So, mas bet na i-incorporate yung NLP para mas malaman kung ano yung most appropriate na syntax na ilalabas din ng system. And then, yeah, ayun. Parang finalization niya ay yung two-way translator system ng baybayin to Filipino and Filipino to baybayin. And then ilalunch siya sa mga digital platforms, either sa sa web pages, sa computer software or mobile app. For the benefit of everyone po pala, sir, bakit may interest sa baybayin? May naman tayo, may national language na Filipino. Bakit pa natin aaralin yung baybayin? Kasi ayun nga, sa sinabi mo, language lang siya. Baybayin is sa writing. Kasi iba kasi siya yung iba kasi yung writing sa reading. Dapat sila tawag nito. Yun parang I don't know, yun yung parang belief somehow na dapat pag may sarili kang language, dapat may sarili kang writing. Parang ganun din ba? Sa mga sinabing pag kasi yung sinabing Filipino language, dapat may sarili kang writing. But yung writing nga natin is Latin. And dahil nga yun, history, na tayo, yun, na-colonize. And then, kasi meron naman talaga tayo, original na atin lang. It's really, it's really about the identity of us being a Filipino. Kasi pag nagsusulat ka ng Latin, ayun, parang maka-Western siya, if ever. Parang it's about global identity rin eh. So, kaya maraming nagkaka-interest sa ganito kung tawag nito, patriotic ka or nationalistic ka pag may pagmamahal ka sa bayan. So, dapat alam mo kung ano yung natin eh. Ano yung mga nagbibigay identidad sa atin. So, ayun nga, yung analogy dito is parang yung parang meron kang damit, tas yun, proud ka sa damit mo, but hiram lang naman siya. Hiram na damit, and then meron kang sarili mong damit, why not gamitin mo yung original damit mo, and then yan yung i-flaunt mo or i-flex mo sa buong mundo. Ganun. Pero, actually, sa point din namin, actually, ayaw din naman namin na parang papalitan talaga yung Latin system kasi ito na rin yung kasanayan. Pati ako, hindi na naman, but lang, parang gusto lang namin na ma-appreciate ng bawat Pilipino na na sibilisado na tayo dati pa, or matalino na tayo mga Filipino dati pa. Kasi nga, may mga pamamaraan na tayo, may lingwahe na tayo, may sariling sulat na tayo. At hindi yung mga ibang bansa yung sa atin, nag-influence sa atin. May sarili na tayong sulat at yun nga, ang baybayin. So para sa akin, parang siya, parang artifact siya na kailangan ng nag-iintay lang kung kailan gagamitin ng owner. So sino bang owner ng baybayin? So walang iba kundi tayo, mga Filipino. Before we let you go po pala, sir, do you have any advice sa mga aspiring researchers or mga aspiring mathematicians? Sige. So sa mga interesado, actually lang, go lang, support lang kami, guys. Nagpapasalamat kami na of course mapalabas sa media yung about nito, yung mga baybayin industry ay madaming yung mga gustong mag-conduct ng study patungkol dito. So pagsikapan nyo lang, alam kong may patutunguhan ito lahat eh. So ayun nga, nasa infant stages pa itong computer vision sa baybayin script, and note na yung baybayin script pa lang siya. Ang dami pang native scripts sa Pilipinas na kailangan ding pagtuunan ng pansin. Kunti pa lang talaga yung gumagawa. So sumisikat pa itong revitalization ng mga native scripts natin dahil sa AI, and it's one good thing na rin sa makabagong teknolohiya na ito. Nagagamit natin siya para sa pag-preserve at
promote ng ating kultura. So, yeah, palawigin natin ang paggamit ng AI or any machine or deep learning systems para sa itong napaka-importanting writing heritage galing sa ating mga ancestors. Tsaka ayun, dagdagan ko na hanggang so para sa lahat actually I'm hoping na mas suportahan na lang natin siguro itong mga ganitong mga initiative if ever kung may ilalabas na mga policy yung government natin patungkol sa sa baybayin. Ayun. Kasi yun kasi lumalabas din to kasi sinuggest nga gawin yung gawing national writing system yung baybayin. Ayun. Kasi nga yung Filipino as national language is naka-Tagalog base and then Tagalog base na rin naman yung baybayin. But ayun, dami pa rin process yung kailangan gawin. Yeah. Alam natin na obsolete yung baybayin, like di naman ginagamit na, pero siguro accept na lang natin yung fact na we have our own writing script na di galing sa ibang lahi. Like we Filipinos have our own writing system, pero nawala lang dahil sa mga pananakop. So I guess konti lang yata dito sa Asia yung may Latin or Roman alphabet bilang main writing system. Tsaka parang yung pag sinabing baybayin, like Filipino, or makita ka ng signages na baybayin, like like this product is really made from the Philippines. Mga ganon. Yeah, it's really for the global identity. So di naman sinasabing papalitan yung Roman alphabet talaga totally. Ayoko rin. So sinasabi lang ay sana mas ma-appreciate yung mga ganitong writing scripts kasi part ito ng identidad ng Pilipino. Patunay na dati ay matalino na talaga tayo. So walang ibang bansang makakapag-claim ng ganitong writing script kundi tayo lang. Last question, sir. Before we end this episode, do you have any other things to promote o shout out sa Sige. sige. Shout out ko yung mga kaibigan ko. Ito yung mga request nila. So, ayun, shout out sa mga kaibigan ko, yung grupo ko sa So, sila shout out kay Sir Jervy, kay Elsie, kay Brad Noel, kay Tol Reggie, kay Dudes Manolits, kay Amigos Jober, Elder Melvin, Edgar Arian, kay Jason De Mayuga, at saka kay Master Ken. Saka siguro shout out na rin sa special someone ko si Anilu. Ayan. Ayun, so dito na nagtatapos yung ating episode. I hope madami kayong natutunan and hopefully mas ma-appreciate pa natin ang baybayin and yung iba pang mga native scripts natin. So, ayun lang. See you everyone sa next episode. Madami pa tayong pag-uusapan na ginagawa na research ng ating mga kapwa Pinoy scientists. Maraming salamat din po, Sir Rodney, for giving us your time and also your expertise. Thank you po. Thank you po, Sir Paul.